mga kapanayam natin ngayong umaga ang constitutional lawyer at UP Law Professor na si Attorney Paulo Tamase. Magandang umaga. Good morning po kapatid. Maraming salamat Attorney para sa oras ninyo. Magandang umaga din at sa inyong mga taga-subaybay. Yes, attorney, sa ilalim po ng parliamentary immunity, hanggang saan po ang proteksyon na ibinibigay ng konstitusyon sa isang senador laban sa pag-aresto? Kasi ang knowing na alam po natin na while in session, hindi po siya pwedeng arestuhin at kung ang parusa ng kanyang kaso ay 6 years below. So paano po yung dynamics nun, attorney? So, malinaw kasi sa saligang batas natin na yung immunity laban sa arrest, no, yung pribilehiyo na hindi maaresto ng isang senador ay nag-a-apply lamang doon sa mga offenses, criminal offenses, na ang maximum penalty ay 6 years. Ibig sabihin nun, tinakda ng saligang batas na limitado yung immunity or pribilehiyo para lamang doon sa mga maliliit or minor na crimes upang iwasan yung sitwasyon na ginagamit ng isang criminal prosecution upang mapigilan ng isang senador sa pagpapakita, pag-participate o pakikilahok, no, sa mga debate sa Senado. So batay doon sa konteksto na yun, mukhang iba naman itong sitwasyon ni Senator De La Rosa. Kikilalanin natin siyempre na hindi ganun kalinis lagi yung interaction ng international law at domestic law natin kabilang ng saligang batas. Ngunit yung charge sa kanya na crime na murder in the context of crimes against humanity, mataas po ang penalty noon. And therefore baka hindi po pasok, no, doon sa pribilehiyo niya. At pangalawa po, hindi naman po ito inilabas, no, dahil upang pigilan siya sa pagpaparticipate sa Senado. In fact, ilang buwan na po hinahanap si Senator De La Rosa ng kanyang mga kasama sa Senado. Attorney, syempre yung mga tao hindi naaalala pa nung naaresto sa Senate premises sina dating Senador Laila de Lima at dating Senador Antonio Trillanes. So paano po nakaka-apekto sa kasalukuyang usapin? Yung mga naging kaso ni na dating Senator Trillanes, Senator de Lima, na kapwa nga inaresto sa loob ng Senate premises noon. So, titignan natin yung statement ni ngayon Senate President Alan Peter Cayetano doon sa clip bago nitong interview na ito. Doon kasi sinasabi niya na hindi practice, no, ng Senado yung pagsuko ng isang senador. Ngunit I think yung sinusubukan ho niya na gawing distinction ay na wala pa akong utos mula sa hukuman ng Pilipinas. Of course, yung kaso po ni Senator De La Rosa, makabago po iyon. Hindi pa naman po tayo nagkaroon ng sitwasyon na ang warrant ay nanggagaling sa isang korte mula sa labas. In fact, international court po ang naglabas. So, marahil pwede po nating tignan yung mga nakaraan na iyon na examples na yung mga senador po, kung makakasuhan sila, kahit hindi naman po marapat yung kaso, in the case of Senator Laila, na-acquit nga po siya dun sa mga criminal trial na iyon, hindi po tinitignan ng Senado na above the law siya. No? At yung mga senador po niya, kapag sakdal po sa isang krimen, bagaman hindi naman totoo yung charge, no? Ang ginagawa po nila ay dinidepensa nila sa tamang forum yung mga sakdal laban sa kanila. Well, attorney, ngayon nga po na may confirmation na meron talagang ICC arrest warrant laban kay Senator Bato. Maaresto lang ba siya kung local courts ang maglalabas ng warrant o dapat mag-intayin ng Interpol? Yung tinatawag nilang diffusion notice mula sa Interpol para ipatupad po itong ICC warrant. No? Kasi of course, we're also looking at kung sinasabi po nila na like yung ginawa sa kaso po ni former president na lahat po ng legal remedies wala pa naman pong sagot ang korte. So at this point, sino po ang masusunod? So dalawa po yung view, no, na mayroon ngayon. Naroon yung isang view na kailangan dumaan siya sa mga korte ng Pilipinas. At ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, binabalik nila doon sa kakalabas lamang na rules on extradition ng Korte Suprema. Ngunit yung consistent na academic view ng mga scholar dito ay iba kasi yung issue ng arrest sa konteksto ng extradition doon sa ginagawa na pagsuko ng isang or surrender ng isang opisyal ng pamahalaan sa international criminal process kabilang na sa ICC. So nandun ako sa part ng view na magkaiba yung proseso na iyon. Hindi saklaw ng constitutional protections yung kaso nito ng isang in particular isang senador na may warrant na from an international criminal court. At tungkulin ng Pilipinas dahil nagsimula itong investigasyon na ito mula pa bago umalis tayo sa ICC, no,
na nasundin, no? Yung mga obligasyon natin, kabilang na yung pag-surrender ng mga opisyal na nasasakdal sa International Criminal Court. Attorney, ito naman po sa lipat po tayo sa usapin ng Senate leadership. Dami nga pong nangyari kahapon no. May tinatakda po bang constitutional o yung tinatawag na procedural limitation sa pagpapalit ng Senate President at yung iba pang Senate officers sa isang session? Wala, no? Kahit anytime, pwede maghain ng isang motion upang i-vacate lahat ng posisyon ng Senado. Ang malinaw lamang sa saligang batas ay kailangan ang Senate President ay binoto ng mayorya ng lahat ng kasapi. So may minimum na 13 votes na required sa kasalukuyang membership ng Senado upang magkaroon ng isang Senate President. So at any time na magkaroon ng bagong tao na susuportahan or bagong senador na susuportahan ng 13 pa niyang kasapi, siya na ang nagiging Senate President. Pero hindi ibig sabihin na yun yung saligang batas ay pwede natin o dapat natin tanggalin yung nangyari kahapon sa mas malaking konteksto ng impeachment na nagaganap din sa House at sa Senado. Well, ngayon papunta na sa Senado. And I think patas yung pag-isip or pag-suspect ng mamamayan na pinano ba itong pagpapalit na ito ng liderato upang maantala lamang yung impeachment na pumasa ng napakalaking numero sa House of Representatives. Attorney, very quickly na lang before we let you go, tama ba o may maling ginawa o may paglabag ba sa batas ang ginawang supposedly pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa kahapon ng NBI? Tama ba na NBI nandoon? Tama ba na may kasama silang sibilyan na sa pag-aresto kay Senator Bato doon sa Senado? So, aaminin ko, no, batay doon sa impormasyon kasi na meron tayo, hindi pa ganoon kalinaw lahat ng legal issue and ayoko pangunahan yung baka yung mga impormasyon na lumabas pa. Pero siguro may mga legal na issue na lumalabas mula doon sa nangyari kahapon. Yung isa hindi natin masyadong pinag-uusapan ay kung may kapangyarihan ba yung Senado na mag-issue ng contempt in the first place. Kasi kadalasan yung contempt power ng Senado, 2 beses lang siya na-apply. Una ay sa konteksto ng legislative investigation, so na ilang taon na rin yan sa saligang batas natin at sa mas mahaba pang jurisprudence ng Korte Suprema. No? At pangalawa ay konteksto ng impeachment dahil mukha siyang nakaupo bilang isang korte. Pero ngayon tayo nakakita, I think, at least from my recollection, yung first time na from the Senate President's rostrum, nag-i-issue ng isang bench warrant. At hindi natin alam kung paano tayo mapoproceed doon kasi kadalasan ang contempt, no, ini-issue lamang yan upang ibalik sa ayos yung proseso. Ngunit kung pina-detain yung mga opisyal ng NBI, hindi natin alam ngayon kung ano bang inaantay ng Senado na quote-unquote ayusin sa proseso bago sila mapalaya. So yun po yung isa sa mga issue na lumalabas ngayon. Alright. Maraming salamat po sa oras ninyo. UP Law Professor and Constitutional Lawyer, Attorney Paulo Tamase. Salamat po. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.